pagtatagumpay ng gawain. Gusto namin na magkaroon ng maayos na church, kagaya nito. Di ba? Kasi, halimbawa yung church natin dito, mga kapatid, ay puro tayo sabi dyan, pinagpala tayo ng Diyos, buhay ang aming Diyos, encourage ka na encourage. Sabi ng mga kapitbahay, church nyo nga, hindi yung mga pag-away. Ang hirap-hirap nyo eh. Yung salita natin, parang naging chismis lang. Hindi naging effective. Paano mo patunayan na buhay yung Diyos mo? Ang hirap ninyo. Isimbahan ninyo ay kubo-kubo lang. Tingnan mo kami, wala kami sinasabing buhay ang Diyos namin. Pero anong nangyari sa amin? Ang laki ng simbahan namin. Ang yayaman namin. Tapos kayo may Diyos, buhay pa, sinasabi yung Diyos nyo. Ganun kayo kahirap. Di ba? Gusto din namin ng mga pastor na magtagumpay. At ang tagumpay na ito, kapag sinuportahan ninyo kami. Sinamahan ninyo kami. Kaya dapat, ano mong plano, pastor? Samahan natin siya. Dahil ang iniisip niya, para para sa ikatagumpay at kailangan na gawain. The pastors always wants to increase the numbers, to increase the members. Gusto namin dumami tayo eh. Di ba? He wants the attendance to grow. He wants the offering to increase. Bakit? Kasi pag nag-increase kasi yung offering ninyo mga kapatid, marami po ang magawa ng simbahan. Amen. Marami magawa sa simbahan. Kami, dito sa mga hindi nakakalaman, kayo po ay nagpapadala sa amin monthly sa Sibol ng 300 pesos. Sa ngayon po, ang attendance namin, kung hindi 40, 50, 60. Bakit kami nakapagpakatuloy doon? Dahil sa inyong suporta. Amen. Dahil sa inyong suporta. Kato, 300 lang yan, pero malaki yung nagagawa. Eh, lalo na pag nag-increase kayo. Diba? 300 lang yung dami na nagagawa. Ngayon, ilan ang number, ilan na yung member ko na sundalo? Mayroon na kaming 4 yata o 5 na sundalo ng members. Amen. At sa ngayon, yung speaker ko doon, sundalo. Sabay. May dalawa akong member na sundalo na graduate din ng Bible School. So, 5 na kaming speaker ngayon. Pwede na kami mag-preach sa, 5 kami na preacher doon sa church. 3 yung sundalo. Pang-4 kay GR ko, yung panganay ko. So, ibig sabihin, malaki po ang magagawa, no? Kapag suportahan ninyo, malaki po ang magagawa ng gawain. Because He wants the attendance to grow. Paano mag-grow kung hindi nyo kami tutulungan? He wants the offering to increase para maraming kaluluwa ang matulungan. Amen. Para maraming missionary matulungan. Ano pa? He wants the member to be blessed. Amen. Kung bakit namin kayo challenge kasi gusto namin pagpalain kayo. Amen. Ito, tanong ko po sa inyo. Kayo ba ay nananalangin? Amen. Ang sabi ng Bible, ang nanalangin ng matuwid ay sinasagot ng Panginoon. Ang tanong ko po, matuwid ba kayo? O wala nang amen? Ang matuwid ay sinasagot ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon. Napakaraming verse yan sa Proverbs at sa James. Ngayon, bakit kayo pinagpala na hindi naman kayo nanalangin at hindi naman kayo matuwid? Alam niyo mga kapatid, ang pastor, sabi nga, doon sa Luke chapter 2, verse 8, gising siya 24 oras. Nagpipre siya, tulog na kayo, nagpipre siya para sa inyo. Para pagpapalain kayo. At maaaring hindi lang si Pastor Bernard. Yung mga ibang pastor, ibang mga missionary, ibang mga kaibigan, o kapwa mananampalataya, nagpipre sa inyo. Lalo na po kami ng mga missionary ninyo. Missionary na kami. Nagpipre kami sa inyo. Kaya, kahit na hindi kayo matuwid, bakit sinasagot ng Panginoon yung mga prayers ko? Marami kasing mga kapwa nyo mananampalataya na nagpipray sa inyo na hindi nyo alam. Lalo na ang inyong pastor. Amen. Lalo na ang inyong pastor. Kasi gusto namin na pag
palangin kayo. So, yun po bakit why we support the leadership of the pastor because gusto namin kasi na pagpalain yung iglesia. So, number one, bakit supportaran natin siya? At ang gusto niya magtagumpay, sabi dito, know the heart and desire of your pastor. Ano bang desire ng pastor ko? Ano ba yung sa puso niya? At kapag alam na natin yan, supportaran natin siya. Pangalawa, know your role to your church or to your pastor. Alamin mo kung ano ang role mo sa iyong iglesia. Halimbawa, may programa siya, may activity siya. Ano natin dito sa church? Tanungin mo sarili mo, ano kaya yung maging role ko? Ano kaya yung maging part ko? Kasi nag-isip siya ng activities ng programa Ano kaya yung maging role ko dito? Ano kaya maging bahagi ko dito? At kapag alam mo na, number one, cooperate. Cooperate. Pangatlo, pangalawa, participate na una pala. Yung dito na tong aming PowerPoint Pinagawa ko sa anak ko, hindi ko ma-check. Kaya nagsalita ako dito, nandiyan na pala. Pangatlo, support. Kapag alam mo na, makipag-cooperate ka na lang, mag-participate ka na lang sa mga activities na pinaplano ng iyong pastor. Pangalawa, ako ba, matagalan tayo. 5 po ito. Amen. Take care of your pastor. Take care. Ano ibig sabihin ng take care? Ay, ilonggo yung aking take care of your pastor. Nandiyan ba yung first, ayan. Okay. 1 Corinthians chapter 9, verse 7 to 9. Who goeth to warfare in time at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock? And eateth not of the milk of the flock? Okay. Sa atin mga kapatid, ang tinatawag na oxen or beast of burden or beast of burden during Moses time. Filipinos are more familiar with karabaw. Familiar tayo sa karabaw na ginagamit ng isang magsasaka. Yun yung ginagamit ng magsasaka para sila makapagsaka sa kanilang lupa. Diba? Ang mga kalabaw, kung gusto ng magsasaka na ang mga kalabaw ay maging malusog upang makapagsaka ng maayos, anong ginagawa nila? Pinakakain nila ito ng pusto o ng damo. Pinakakain nila ito ng damo. Ano naman ang sabi ng Biblia? Huwag mong lagyan ng busal ang bibig ng hayop. English ka lang ngayon dyan, na sumasaka sapagkat ito'y hindi makakain. Hindi maging malusog at hindi mo magagamit kapag hindi mo pinakakain ng maayos. Ano ang mangyari? Hindi ka na makapagtanim, hindi ka na makapagsaka, At ang lupa mo magiging tigang, maging bakante, wala na, hindi ka makapagsaka ng maayos. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia? Huwag mong lagyan ng busal ang hayop. Huwag mong lagyan ng busal ang lingkod ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Huwag niyong kontrolin ang inyong pastor. Huwag ninyong jitahin ang inyong pastor. Pag ginita niyo yan, maliit pa, ay hindi na makapagsaka yan. Hindi na makapag-araro yan. Hindi na magagamit yan. Mamamayat yan, magkakasakit yan. Wala nang halaga yan. Wala nang kwenta yan. Kapag ang pastor, ginita mo, hindi po makakilos. Ako mga kapatid, many times na Sabado, hindi po makapag-visitation. Dahil kinapos na ako from Monday to Friday, Saturday,
Kapos na ako ng budget sa panggasolina. So, yung mga pupuntahan mo, ipapaluwag mo, imbitahin mo, hindi mo naman pupuntahan. Bakit? Ano ka, alanganin eh. Kapos ka sa budget eh. Ito po yung sinasabi dito ng Biblia na ang pastor dapat huwag siyang yung ibig sabihin, huwag mo siyang kumbaga i-pray mo siya doon sa kahirapan na ganyan. Yung kakulangan, kakapusan ng budget. Ibig sabihin, yung sinabi kanina niya ni Pastor Abante, sa member niya, sabi niya, Pastor, get what you want. Para makakilos ka. Sinabi niya ni Pastor Abante, gusto ko bumili ng building, ng condominium, para pag may pastors na pa-conference natin, may mga pagtitirahan yung mga pastors. Sabi ng member niya, Pastor, gawin mo kung ano ang gusto mo. Ngayon, kung kontrolado mo, ay pastor, magastos yan eh. Pastor sayang yung pera eh. Di ba? Paano magawa ng pastor yung gusto niya? Paano makakilos yung pastor kung ganyan din natin yung ating pastor? Kaya sabi dito, huwag mo siyang lagyan ng busan para naman makakain ko anong makagalaw siya ng maayos. Makakilos siya ng maayos. Sa ating panahon ngayon, kahit mag-commute ka lang sa puntahan mo, ang hirap na. Dito sa lugar ninyo, grabing traffic, di ba? So, ibig sabihin dito, nabigyan din natin siya ng kaluwagan na makakilos siya ng mabuti sa ministry. Na magawa niya yung ministry niya ng maayos. Alam niyo mga kapatid, may question sa mga pastors. Another question to the pastor, sabi nito, what causes more pastor to quit? The most prominent answer is financial pressure. Financial pressure. Kasi maraming mga simbahan, maliliit lang, pero malaki ang gastos. Malalaki ang gastos. Kaya ang pastor, kailangan prayer warrior siya. Ang pastor, kailangan magaling siyang accountant. Bakit? Yung support niya, pupuntahin niya yan. Yung mga pag-visitation niya, doon pa niya kukunin yung kanyang pamasahe. Pag may dumating pang pastor sa kanila, pag nagbigay siya ng love gift na pang gasolina, ako, pag napunta ako sa pastor niyo, binibigyan ako pang gasolina. Di na bawasan yung kanyang support. Paano ngayon siya makakilos doon sa natira sa kanyang support? Kaya ang pastor, minsan maraming bisita pupunta sa bahay niya. Di ba? Kaya sabi ng Bible, huwag mo siyang lagyan ng busan. Huwag mong kontrolin ang iyong pastor. Di ba? Take care of your pastor. Hinigyan ka ng pastor, kaya ingatan yung pastor nyo. Alagaan nyo po ang inyong pastor. Pangatlo, isa natin. Obey your pastor. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, obey your pastor. Obey your pastor. Amen. Amen po. In Hebrews chapter 13, verse 17, it says, obey them that have the rule over you, and submit yourselves. Ang word po dito mga kapatid na obey, in Greek is pito. Means to convince. To convince. Ang tanong ko po sa inyo, are you convinced that your pastor is the man of God? Amen! Kung convinced sino kayo, suportahan nyo ang inyong pastor. Sumunod ka sa iyong pastor. Kung sigurado ka ng pastor mo, tinuturo niya salita ng Diyos, tunay na salita ng Diyos, kaligtasan, sumunod ka sa iyong pastor. Amen! Pero pag sinabi ni pastor na si Kristo hindi tagapagligtas, hindi pa na yan. Oh. Pero as long na yung pastor mo ay sa Bible, ang tinuturo niya, tunay na salita ng Diyos, pag lumubay ka sa kanya, hindi ka sumunod, may problema ka. May problema ka. Kaya if you convince that your pastor is the man of God, obey him. Submit.
Kasi ang salita dito na submit or obey, there is something to do. Ibig sabihin may gagawin ka eh. Ano ba gagawin mo? Kailangan dyan yung mag-yield ka, mag-trust ka, di ba? May tiwala ka sa Kanya. Ano yung ibig sabihin yan? Na salitang obey and submit. Okay. The church should submit and must obey Him, for He has an eternal responsibility and accountability. Sabi ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, Paul said, "Be followers of me, even as I follow Christ." Be followers of me as I follow Christ. Huwag kayong mahiya. Nasabihin ninyo sa tao, I am following a man who follow God. Amen. Huwag ka mahiya, kapatid. Nasabihin mo, sumusunod ako sa isang tao na sumusunod sa Diyos. Amen. Mahiya ka kung yung sinusundan ng tao ay sinungaling. Yung pastor ninyo, nakita naman ninyo, kumbinsido kayo na manugkat siya. Amen. Baka sabihin ng mga kapitbahay nyo, kayo, parang mamatay-matay kayo sa kasunod sa pastor nyo. Sobra kayo dyan, parang mas ano pa sila sa amin. Huwag kayo mahiya. Father, mother, kapatid, I am following naman who follow God. Amen. Nothing to be ashamed. Huwag kayo mahiya. Bakit kayo mahiya? Bakit ayaw nyo sumunod sa isang tao na nangangalaga at nagmamalasakit sa inyong kaluluwa? Amen. Sabi ko nga kanina, ang pastor gising 24 oras. Nananalangin po sa inyo. Nagpapagal, nagpupuyat, sabi ng Bible. Kaya, huwag kayo mahiya. Sumunod kayo sa isang tao na nangangalaga sa inyong spiritual na pangangailangan. Pangapat,